maging sa ating nanonood sa online. Paki-high five, pakisabi sa kanya na okay, buhay ako ngayon. Andito lang ako. Sa maaabot ng iyong high five at sa inyo na nilalamig na, mayroong kape sa likuran at sa inyo na nasa online, habang kayo nanonood din itong aming itong ating tunuhuru-huru, at least hindi kayo nilalamig dyan sa inyong tahanan. So magandang umaga sa inyo lahat. Welcome sa second Sunday ng July at nasa series number 2 tayo. At syempre, gusto lang natin ipaalam sa bawat isa, sino ba talaga ang 211? Ano yung letter H na yan? So ganyan ang itsura natin, pero ang aking encouragement sa inyo, kapag nakaranas ka ng kalayaan, please share it to others. Kapag napagtagumpayan mo ang buhay, especially sa panahon ng harassment, ano man ang kulay ng harassment na dinadaanan mo ngayon, ang aking encouragement, be a blessing to others. Kasi mas pinagpala tayo na nakakarinig nito kaysa pinag-uusapan na lang maghapon sa ating kapitbahay, sa ating tahanan, sa ating trabaho na para bang wala ng pag-asa. Diba? Yan yung napag-uusapan eh. Kaya yun nakakatuwa na marinig natin at maawit sa Panginoon na, Lord, wala kang katulad, ang dami mong ginagawa sa buhay ko. Once again, babalikan lang natin at sa mga nanonood sa atin online, gusto ko makita ninyo na ang 211, ang goal natin dito talaga, na lahat ng meron tayo, as much as possible, totally surrender kay God. Why? Kapag ang ating dalawang kamay, ang ating isang puso at ang ating isang buhay, walang direksyon, not totally surrender kay God. Last month, pinag-usapan natin yan, ikaw ang napaka-dangerous person on earth. Ang hindi totally surrender and committed kay God, pahihirapan mo lang ang sarili mo. Walang ibang magpapahirap niyan kundi ikaw. Kasi kung hindi mo i-surrender kay God ang buhay mo, sa atin alam natin maraming scammers ngayon. Ingat tayo sa mga tao na walang alam sa future. Walang alam na kundi gusto lang tayo lamangan. At alam nyo ba na wala rin ako alam sa tungkol sa future. Wala pa ako narating na future. Pero I'm trusting myself to run this life. That's why I encourage you to totally surrender kay God. I-surrender mo na lahat yan kasi walang tutulong sa iyo at walang magpapahirap sa iyo kundi ikaw din dahil may free will ka. Ikaw magdidesisyon, okay? So I encourage you, yung total surrender, hindi kay pastor, hindi sa church, kundi kay Jesus Christ. Okay? Ulitin natin, 211, na ibig sabihin kapag totally surrender, talagang lumuhulod tayo. Kaya tama yung sabi ng Philippians 2:11, na every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Unless we kneel down and we surrender kay God, hindi makakakilo sa atin ang banal na espiritu. So this is 211. You are all welcome sa mga nasa probinsya at nasa malayong lugar. We're praying na magkaroon din ng church dyan sa inyo ang 211 para at least meron din kayong area to worship kung saan man kayo naroon. Paano kung sa ibang bansa, Pastor, magpa-plant ba tayo? We are called to nations. Andyan si Mike, andyan si Joel. Kung nakapag-abroad na tayo, Joel, di ba? Nagbabarko si Joel. Nakarating ka sa ibang bansa, iba sa ating kasama. How much more ang gamitin tayo ng Panginoon para mag-minister somewhere in Africa, in Asia, in European continent, o kung saan pa man. Kasi nga, God knows what He is doing. So kaya tayo dito, we honor God in advance His kingdom. So anything na ginagawa natin is about honoring God in advancing His kingdom. So nasa series number 2 tayo, kaya medyo nakakaiba ito. Tingnan natin ang ating purpose para at least ma-remind tayo na hindi ito ang goal dito, patamaan ka, mali ka na nga, pag-uusapan pa natin. Alam mo na yan eh. So, alam mo na ang ginagawa mo throughout the week. Ang atin ngayong ginagawa sa 211, ano ang solusyon? Ano ang solusyon ng Bible? Ano ang meron? So, ang purpose nitong ating H, who is harassment, or H na lang para at least hindi masyado magaspang sa ilang generations, to explore the reasons for Jesus' concern regarding distressed individual. So ang taong harass, distressed yan. Hindi lang stress, distressed pa. Okay? To study how to achieve inner peace. Ang goal natin, magkaroon ng inner peace. Mga kapatid, ang daming mayayaman. Saganang-sagana, they have all the cars, they have everything, pero walang peace. Ang iba, masaya naman ako, Pastor, masaya ka pero wala kang peace, kulang pa din. Inner peace and times. Ito yung July natin na series. Ito ang goal natin dyan. Na yung dumadaan sa atin na temptations, pressures in life, yung kilala natin kung sino itong entity or the spirit responsible for harassment in order to attain victory and breakthrough in life. Kaklaro natin, kung ikaw ay hanggang ngayon ay nag-i-struggle pa rin sa example, paninigarilyo.
Hindi ka magkakaroon ng breakthrough na matitigil mo lahat yan. Nagsisimula yan sa victory ng isang stick. Next week, 2 stick. Nawawala ka na doon ang later on. Pag pinagsama-sama mo yung mga victories, ang tawag niyan ay breakthrough. So hindi ang breakthrough isang bagay. Pag nag-breakthrough na ako, pero hindi ka mo-overcome, kung nagmumura ka pa 3 times a day, at least 2 na lang bukas o 1 linggo, di ba? So at least alam mo may breakthrough ka, pero kung wala kang nagiging victorious life sa buhay mo, na struggle, magiging, alam mo, wala kang peace. Yun ang mawawala doon eh. Ang harassment, ang goal niyan is to intimidate you, steal and kill and destroy your inner peace. Okay. Maging si Jesus, siya kanya nang galing itong word na ito. Kaya hindi natin pinag-uusapan itong tunuhuru-huru, sabi sa New Zealand, or harassment, kundi sa Bible mismo sinasabi nito at burden si God sa mga distressed na individual. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogue, preaching the good news of the kingdom and healing every disease. So ito yung ginagawa ni Jesus nung bumaba dito. Ito yung kanyang message at ito ang kanyang ministry. Teaching why. Itong naandito kayo ngayon at sa ating online na nanonood, ito ay information. Maraming hindi informed na sila ay harass pero hindi nila alam na sila ay harass. At hindi rin nila alam kung saan nanggagaling ang harassment, sino nag-haras sa kanila at paano ito nakakarating sa kanila. Preaching is of course comforting. Ito ay inspiring. Yan ang ginagawa ni Jesus. And healing. Nagkakasakit ng tao kapag lagi kang stress. Ikamamatay mo yan. Kaya kailangan mo mag-decide kanino mo isusurrender ang buhay mo. Sa nang i-stress sa'yo, nang haharas sa'yo, o sa may magandang plano sa'yo si Jesus Christ. Kaya tingnan nyo, napanood lang ni Jesus Christ, nakita kanya lang, nakita lang tayo ng Panginoong Yesus. When He saw the crowds, He had compassion on them because they were harassed and helpless. So bakit sila harassed and helpless? Yun nga, kailangan nila maturuan, may nag-preach dapat sa kanila, somebody has to pray for their sickness, at ito, tingnan nyo, helpless sila dahil katulad sila ng isang sheep na walang shepherd. Ang mga tao, lalo ngayon na online, marami naman napapanood kami na preaching sa online. Pero ang preaching, iba pa rin ang may shepherd, ang pagka-design ni God sa atin. Ito yung tinatawag na destiny designed by God to the human being. Kapag ipipilit mo, gusto mo, sige, try mo. May message ka na naririnig sa online, pero walang nagsishepherd sa iyo. Teaching, preaching, and praying for the healing. Kaya lang, itong lahat ng ito, kapag nakalaya ka, ikaw naman ngayon ang gagamitin ng Panginoon. You need a shepherd. First of all, Jesus Christ is the good shepherd. Lapit ka sa Kanya. Kung wala ka ng tiwala sa tao, sa mga pastor, sisimula ka kay God because Jesus is the good shepherd. Then, from then on, tanong mo kay God, God, saan ako pwede umattend ng church? Saan ako pwede magkaroon ng pastor? So makikita nyo na iba rin ang trabaho ng pastor, shepherd, iba rin ang prophet, ibang apostle, evangelist, and the rest of the giftings sa Bible. Kaya you need this dahil sabi ni God, magiging helpless ang buhay mo. Magiging haras ka palagi at walang ibang makakatulong dyan kasi ang tupa kasi pinangalan sa atin na tupa. Ang tupa kasi medyo may pagkaengo talaga. Di ba nakita niya si JR may pinadala niya sa aming chat group. Nakita mo nahulog na dyan, nahulog pa uli doon. Nadulas na doon pa uli madudulas. May pagkaingot kasi ang mga tupa at ganyan ang pagka-design sa tao na kailangan mo ng shepherd. Kaya hindi tayo pwede magmalaki. And of course, kung ikaw naman ay shepherd, huwag ka rin magmamalaki. Pasalamat kang tinawag ka ni God. So anong ibig sabihin ng harassment? Harassment is defined as unwanted, unwelcome, and persistent behavior that threatens, demeans, binamaliit ka, humiliates, and annoys individuals. Kaya itong harassment nakakaasar talaga. It is an aggressive pressure. Ibig sabihin, hindi ito naghihintay. Pupuntahan ka talaga nito kahit ayaw mo. Unwanted nga, aggressive pa. Intimidation intended to create hostile, offensive, or uncomfortable environment. Kaya ang environment mo minsan di maayos. Pero paano ba ito? You have to ask to your shepherd or you have to go back to Jesus at tingnan mo ito. Kaya pinag-usapan natin ito. May 4 tayo na linggo dito sa July at nakita natin na ang dami pala nitong forms of harassment.
Last week, pinag-usapan natin si Satan as the one invading. Gusto niyang tumira dito na tinatawag natin na demon possession. Gustong tumira sa atin kasi wala siyang body. Meron siyang spirit, meron siyang soul, pero wala siyang body katulad ng tao. We are tripartite being. May body, soul, and the spirit. At napag-usapan natin diyan, gusto niyang tumira sa'yo para sa may gagawin. Okay, halika, ito maaga pa nag-minister sa Makati. So, iniwan nyo na si na mami doon. Okay, so babalikan nyo na lang mamaya. So, the invaders last week. So, kapag may nag-i-invade sa iyo, decision mo kung papapasukin mo siya. Ang goal niyan is to control you. Why? Because you are authority designed by God to control or to subdue, na yung area mo dapat ikaw ang dagdadala ng peace. Kaya nga sa Matthew chapter 5 verse 10, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." Kita nyo, ang dala natin peace. Pero kapag ikaw aligaga, puro ka na stress ka sa bahay, lahat ng kasama mo aligaga din. Pero kung sila stress na stress, at ikaw ngayon compose na compose, bakit wala na bang magagawa si God? Kaya dapat tayo ang nauuna. Dapat alam mo yan. Then number 2, series number 2 today sa ating topic na H, the inner me. Yung una ay the enemy at ngayon the inner me. Hindi ibig sabihin lagi kay Satan lahat ang pressure ng harassment. Ito ay nanggagaling sa iyo. Ikaw mismo nangaharas sa sarili mo. Ikaw ang nagpapahirap sa iyong sarili. Ang harassment sa Tagalog ay panggugulo, panggigipit, panlalamang. Kaya ikaw yan. So next week, the iniquity or sin. And the series number 4, the inability. That is the issue. Uunahan ko na kayo. Ang pag-uusapan natin, lagi tayong nakaharas nitong number 4. Huwag kayo mawawala nito. Pag-uusapan natin dito ay paralysis. Okay? Kapag kulang na tayo sa pera, maraming nape-paralyze. Yan, ayusin natin yan. Di ba? Isa yan. Or, iyan yung mga tao na gusto man lamang, kaya ginagamit ang money to manipulate. Yan. Kaya huwag kayo mawawala dyan. Iyan ang goal ng isang shepherd na makalaya kayo dyan at hindi yan dapat ang nagpapahirap sa atin. So, harassment. So, the inner me, nilagay ko na lahat dyan. Sabi ko nga sa inyo, nilalagay ko na para at least hindi na kayo mawawala. The enemy in my hands and the enemy in God's hands. May choice ka. Ngayon, kapag nasa kamay mo, ikaw ang naghaharas sa sarili mo. Pag nilagay mo sa kamay ni God, tingnan natin. Pag-aralan muna natin bago ka surrender. Tama ba yun? Maganda bang offer niya? Di ba? Sa inyo nagtatrabaho, may sweldo ba dyan? Baka wala naman sweldo. Grabing trabaho dyan. 12 hours per day ang trabaho, wala palang sweldo. Dahan-dahanin natin. So, ang harassment ay hindi lang gawa ng enemy, kundi ito kadalasan, and most of the time, 24/7, ang pinaka-culprit dito or ang entity ay the inner me. Ikaw. Kasi ikaw pa rin magdidesisyon. Tandaan natin, mag-surrender ka kay God, may consent ka. I-surrender mo ang buhay mo para ma-demon possess ni Satan, hindi siya makakapasok without your consent. Kaya lahat yan may consent kasi nga may free will ka, maging si Satan, maging ang temptation sa labas. Pag inalok tayo, Joel, ng damo, inalok tayo ng marijuana, inalok tayo ng shabu, may decision, inalok ka, di ba kahit naglalakad ka, Pastor, tagay ka muna. Maraming salamat. Ako na pinapasalamatan ko, mahina ng atay ko dyan. Sinasabi ko lang ganon, hindi para, ito nakita niyo, Pastor, ako. Huwag ka na magsalita. Stress na nga sila, haras na nga ng buhay nila, magsasalita ka pa. Kaya mag-ingat sa bibig natin, wala ka na nga naitulong, sinaktan mo pa ang tao. Yan, minsan, kaya makita mo, ikaw minsan, may nakita ka na pangit ang ugali, parang naghihimutok ang puso mo, parang gusto mo nang himatayin. O, sino nag-i-stress? Sarili mo, ikaw. Kung siya gustong patayin sarili niya, bigay mo sa kanya, may free will siya. Si God nga, binibigyan ng free will. Ikaw, be at peace. Namatay ba? Oo, namatay kasi pinilit sa sarili. Be at peace. Siya yun eh. Siya mananagot kay God. Kaya kadalasan, ang nagpapahirap sa sarili natin ay the inner me, hindi lang enemy. So, itong mga temptation, gusto ko maintindihan natin. Ang word na temptation ay, anyway, next week pa pala ito, ay spirit of suggestion. Paalala ko sa inyo, ang temptation ay spirit of suggestion.
At isasuggest ni Satan sa iyo na pwedeng mag-work yan as enemy. Okay, tandaan natin. Sa James 1:13, ang ating verse na pagkukuhanan ng nitong the enemy, when tempted, no one should say, God is tempting me. Si God nagbibigay ng testings and trials. Si Satan ang binibigay ay temptation. In other word, for temptation is spirit of suggestion. Nagsasuggest lang siya kung gusto mo, Miko. Okay? For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Walang tinitempt si Jesus Christ. Ang binibigay niya sa atin ay trials and testings, katulad ng series natin last month, to push us gently. But each one, paano tayo natitempt? But each one is tempted when by his own evil desire, he is dragged away and pinanggigigilan mo na, na-entice ka na, naaakit ka na doon sa iyong desire. Gusto ko lang iklaro sa bawat isa sa atin, yung his own evil desire, iyan yung ating ego and pride. Tandaan natin, bago pa, sa heaven pa lang, may question dito sa FB, bakit merong evil sa langit kung sa langit ay banal ang kalagayan? Lahat paging ang holy angels ay merong free will. Sila ang nag-decide. Nung nasa langit pa si Lucifer, hindi pa pinapalitan ng pangalan niya, walang makasalanan doon. Pero meron silang evil desire. Meron silang own desire na pwedeng tinatawag natin na ego and pride na magdala sa'yo para mahulog. Walang nag-tempt kay Lucifer sa langit. Siya ang kanyang own ego and own pride ang nagpalaglag sa kanya. Kaya yung ego na yan, yung pride na yan, iyan ang nagpapahirap sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan mong isurrender kay God yan. Okay? So simulan natin. The inner me in my hands. Nagsisimula ito sa loob na kung anong naandyan. May mga time na may nakita ka lang, gusto mong lamangan siya. May mga time, ang isa sa pinakamabigat na alam ninyo itong evil desire, kung ikaw ay Kristiyano na, dapat maging klaro sa iyo, tapusin mo na ito sa sarili mo, yung idea na proving. I have to prove to you, Joby. Magandang damit ko, kailangan napapansin ako dito. For what? Insecurity yun, bata lang ganun, maganda ba? Diba? Insecurity yan, infant yan, na kapag hindi ako napansin, hindi ako attend dyan. Ang tawag niyan ay immaturity. That is your own. Mapansin ka sa hindi madadagdagan ng breakfast mo bukas. Ang tanghalian mo mamaya. Hindi magliliit ang order mo kung kakain ka mamaya sa fast food. Kaya iklaro mo kung ano yung mga bagay na yan. Yan nag-aaras sa'yo little things. Pag hindi ka nakaalis dyan, kawawa ka, ikaw nahihirapan. So saan nanggagaling itong ating problema? His own. Hindi sinabi na from evil desire. His own. At ano yung entice? Naaakit ka na. Doon sa itinanim mo at nakita mo, oy, meron kang ganyan, gagayahin ko yan. Kahit mali, ginaya mo. Kaya nga, ganun kahalaga. Hindi mo kailangan ng perfect moment, perfect music, perfect na ipapakanta para makapag-worship ako. Ang kailangan mo ay one word from God will change your life. So, then after na meron kang own evil desire, at ngayon ito ay nag-conceive na, nag-contemplate ka na, ito na ngayon ay nagbuntis na sa iyong isipan, sa iyong pride. And it gives birth to sin. At next week, yan ang pag-uusapan natin. Ang sin ay grabe mangharas. Isa din yan. Kaya pag pinairal mo ang kasalanan or ang iniquity sa buhay mo, tapos ka na. Kailangan mo ng shepherd. When it is full grown, ay lumalaki pala ito. Bakit? Ang kasalanan at itong evil desire, own evil desire, pride, ego, nag-grow din ito. Ang spirituality nag-grow. Pero ito nag-grow din. At ito nanganak pa, dumami na, iyan na. Kaya tanda natin, kung anong tinatanim mo sa isipan mo, you will reap what you plant. Kaya don't be deceived, my dear brothers and sisters. Galing sa iyo yan, galing sa akin yan, galing sa ating inner me, itong problema natin na harassment and sometimes. Okay? Ngayon, marami ako, sasabihin ko sa inyo, tayo may mga hinahangaan. Di ba? May hinahangaan tayo ng mga artista, mga musicians. Gusto natin mapanood. Ang mabigat. Kaya makita nyo, talagang masakit minsan. Tama yung humahanga tayo at ang iba ngayon, kakagulo.
Yung ating tennis player, nagkakagulo rin kung ano mga nangyayari. May mga concert, hindi nakabili ng ticket. Harassment yun. Masakit sa dibdib yun, pero ang katotohanan, baka naman hindi ka pinabila talaga ni God ng ticket para hindi mo na i-worship ang sarili mo. Actually, we're not worshiping people. Ang number one na win-worship na, hindi ito gusto ko eh. Marunong ka pa sa akin, Marisa. Ito, bakit? Pera nyo ibibili ko? Ano? Di ba? Nagagalit pa tayo, pero ikaw haras ka na. O sige, kung iyan ang gusto mo. Kaya nga sabi ko sa iyo, kung pastor na yung distrito, gusto mo talaga i-try? Try mo. Okay? So, kapag ipinipilit natin ang ating paraan na sinasabi ng ni God, nagpo-produce siya ng death. Kaya ang buhay mo, hindi life, puro death. Dry na dry ang buhay mo. So, ang harassment minsan ay galing sa ating ego, sa pride, yung lust of the flesh. Ay, bagay na bagay sa akin yan. May asawa ka na, nangungursunada ka pa. Okay. Ang iba naman, gustong i-prove sa sarili. Ipoprove ko sa inyo na iba kami. Di ba? Sa FB ngayon, nag-aaway mga Bisaya, Tagalog. May magpo-post sa Bisaya, may magpo-post sa Tagalog. Siguro lalabas sa inyo. Dahil ako from the South, nababasa ko yun, bangayan nila. Yung mga Bisaya kasi yan eh. Tapos sasagot ng Bisaya kasi mga Tagalog kayo eh. Yan, yun yung mga kwentuhan nila. So, bangayan, anong gusto mong i-prove kung Bisaya ka or isang Tagalog? Pinag-uusapan dito, hindi ako alipin ng aking dialect kasi hindi ko naman kasalanan ng pagiging Masbateño, pagiging Bicolanong Bisaya dahil sinilang talaga ako doon. Na ganun lang kaigsi ang dila. Sa Tagalog, kung mahaba ang dila ninyo, pinagpala ka ni God. So, ano ang kailangan ko ipagmayabang? Kaya nga sabi ni God, kapag nakakilala ka na kay God, malaya ka na. Lamangan mo man ako, ang mahalaga, I'm representing Christ, the peace of God in my life. So, sa atin, ang mga hindi nadaanan natin, yung desire natin, yung plano natin, minsan nasisira dahil dito sa inner me issue. Okay, hindi mo kailangang magmayabang, ang isipan mo, ginugulo mo, yan, pati ang financial budget mo nasisira, at kapag pumasok ka na sa isang mali na desisyon, lalo tayo, ang desisyon natin na hindi para gumanda ang buhay. Lalong dadagdagan natin ng mali. O ito, tingnan natin ang ating mga reactions. Okay, sa chemistry kasi ganyan ang sign ng reaction, kaya ganyan na lang para maigsi. So, minsan nang-aagaw tayo ng attention. Gusto natin ang attention ng tao nakapokus sa atin. Maganda yon, pero tandaan mo, kapag nasanay ka, train mo ang sarili mo, ang karakter mo, to get attention na para sa iyo, para kang baby, hindi ka nag-grow. Kulang ka na sa pansin. Ang tawag niyang kulang sa pansin. Mapansin ka sa hindi, as long as you're living for God, ayun, mapayapa na ako. Uulit-ulitin mo yan. Okay, gusto ko lang iklaro sa bawat isa sa atin, kung ikaw ay nagsisave, di ba, grabe ang harassment kapag nagsisave ka. Tapos meron kang kinakart sa Shopee, sa Lazada, at ang iba sa inyo, doon talaga sa eBay, sa Amazon. Ang mabigat nito, minsan kung kailan yung marami kang nakakart, ang daming binibigay sa atin na vouchers. Tama? Ang daming ino-offer na vouchers. At tinatabi naman natin. At yung vouchers ay merong expiration. Nagsisave pa naman ako, pero sayang itong vouchers na to. Yan, kita mo. Ikaw ang kalaban mo, hindi Shopee, hindi Lazada, kundi sarili mo. Gusto ko talaga ipunin ito. Yan. Paalala sa inyo na pwede mong bilhin yan, pwedeng hindi, depende sa level ng iyong kakayanan kung paano yan. At paalala lang sa bawat isa sa atin, nasa panahon tayo na magkakaiba ang levels of communication and different approach ng communication. Napansin ko, dadaanin ko lang sa inyo ito, na nung panahon namin walang FB. Ngayon inabutan namin ang FB at ang aming reaction sa FB, sa social media, ay kaiba sa reaction ninyo ngayon ng mga millennials and Gen Z. Tayo, Jonathan, Gen X. Daanin ko lang itong emoji na ito kasi ang emoji ba? Emoji. Emoji. Okay, paano pinupronounce? Kita nyo, kahit pag-pronounce, ang hirap kasi hindi namin panahon. Gumagamit kami ng emoji, pero iba pala ang paggamit niya ninyo. Katulad ng, nakakita na ba kayo, madalas tayo ng mga Gen X at sa inyo ng mga baby boomers, mga nanay,
Ang ibig sabihin niyan sa mga sa panahon ngayon, ang ibig sabihin niyan ay alanganin ang sagot mo. Ako sa puso ko yan, okay. Dapat pala ganito, ma, magtatanan kami. Dapat ang sagot mo, hindi ganyan. Dapat heart. Yun ang okay. No? Tinatamad ako mag-aral, ayaw ko pumasok. Dapat ang sagot mo daw ganyan. O kaya bungo. Yun ang sign na okay sa kanila. Tapos pag naglagay kayo ng smiley, ang ibig sabihin pala ng smiley, mayroong isang smiley na ang ibig sabihin anger ka, angry ka, galit ka. O naintindihan nyo yan? Ang gulo. Di ba? Kasi, kaya kung kayo banat ng banat gamit kayo emoji, hindi natin panahon yan, Marisa. Hindi ko si Rhea alam kung panahon ba yan. Ano ka ba? Pinanganak ba ito 2000 na sa Kasibanji? Gusto kong malaman natin na sa time ng kaguluhan na may kanya-kanya tayong sariling, kumbaga parang ang dialect ko, ang language sa atin, Taga-Pilipino, di ba? Tapos may dialect tayo, Masbateño, Bicolano, Bisaya. Itong generation ngayon, ang dialect nila or vernacular, yan, emoji. Iba din sila ngayon kung ganito na lang para at least magkaisa tayo, kung iyan ay hindi naman kasalanan kay God, tanggapin natin. Word pa rin tayo kay God, pero mahirap yung ang word ni God ay babaliktarin natin, doon tayo magkakasala. Ibang magiging haras tayo, sinisira natin si kay God. Okay? Din paalala sa bawat isa sa atin, hindi tayo nag-i-exist. Kung ikaw magcha-church, ito yung number one harassment sa atin na hindi napapansin ng iba. Atin ako ng church para i-prove sa kanila na banal ako. Kaya tayo nag-church para mapakinggan si God, to worship God, not to worship our things, our own inner me. So, tingnan natin sa Galatians 5:17, kapag ang sarili mo hindi totally surrender kay God, sino ang namumuhay sa sarili mo? For the sinful nature desires what is contrary to the Spirit. Yan, Tagalog yan, kontra sa Holy Spirit. And the Spirit what is contrary to the sinful nature. They are in conflict. Kaya makita mo kapag in conflict inside of you, nagsasalita ang Holy Spirit sa iyo, ipinipilit mo ang iyong inner me. Ano nangyayari ng conflict? Yan ang tatawag natin na struggle. Ngayon, kung sinong pagbibigyan mo dyan, later on, smooth na tumatakbo yan, either na kapag sarili mo, pinapahirapan mo, hinaharas mo ang sarili mo, or you are at peace with the Holy Spirit. Kaya may nagkukonvict sa atin, may nakukonsensya ka. Pero, okay naman, masaya naman ako doon sa ginawa ko. Okay? So that you do not do what you want. Kaya, remind ko sa inyo, mamimili ka rito. 5:18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pag nakikita nyo sa Bible ang under the law, ang ibig lang sabihin yan, you are not under the punishment of sin. Kasi ang under the law, binabayaran mo yan. Ibig sabihin, pag nagkasala ka sa gobyerno, nakulong ka, you are under the law. Ganun lang yan, nagkakasala ka, pinagbabayaran mo yan. So ayusin mo yan. So dapat tayo ay namumuhay to follow the law para at peace ka with God. Yan ang tatawag natin na right understanding. So, ang iba pinahihirap pa. Galatians 5:19-20, the acts of the sinful nature are obvious. Ano ba yung ating inner me? Yan, sexual immorality. Ang sexual immorality, pag pinag-usapan natin, yan, dalawang nilalaman yan. Kaya pag sa King James, minsan palit-palit yan. Ang isa ay adultery at ang isa ay fornication. Naririnig ko may mga nagpapatugtog sa inyo na hindi nyo napansin yung may isang kanta na paborito ng isang Christian. Sabi ko, alam mo bang ibig sabihin yan? Yung kinakanta na Californication. Narinig nyo ba yun? Iyon ang ibig sabihin yun ay yung mga single na merong ka-live-in, yun ay fornication. At sa mag-asawa, may asawa ka, ang tawag nun ay adultery, magkaiba yon. Kaya akala niyo minsan pag nakikinig tayo, hindi ko ipinagbabawalan makinig ng worldly song, but learn from them. Kung ang dinideclare sa inyo ay iba, be careful. Impurity, ang gusto ni God sa ating get right. Debauchery, kalanguan, paglalasing yan, idolatry. At mostly ang idolatry na ginagawa natin ay sambahin ang sarili natin. Ang number one lang dyan, sabi ni God, forgive. Nahaharas ka ng galit mo, samahan mo ng loob mo sa taong ito. Sabi ni God, forgive. Hindi, Lord, grabing ginawa sa akin yan. Ang tawag niyan ay idolatry. You worship your inner me. Witchcraft.
Akala natin ito ginagawa ito ng mga manggagaway lang or ng mga espiritista. Ang witchcraft is simply manipulation. Manipulation. Kapag ikaw ang ugali mo, gusto mo, gusto ganito, pag hindi ako pinansin dyan, hindi ako gusto ko prove na. So, you are manipulating people, ang tawag dyan ay witchcraft. You are acting as a witch. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, pagkakawatak-watak. Yan, nakita nyo, na iyan ay the enemy. Kaya sa loob ng bahay, huwag kang gagawa ng ganyan kasi instead na dapat ikaw magdala ng peace, ikaw ang nagdadala ng hindi maganda sa tahanan mo. Okay. 5:21, envy. Ano bang envy? Drunkenness, orgies. Yan. Sa aking pag-review nung ginagawa nila sa Massachusetts, sa New York, yung Church of Satan, ang kanilang isang ritual ay orgies to worship Satan. Kasi nga, last week pinag-usapan natin, sabi nila si Satan ay hindi persona, kundi siya ay representation of freedom. Freedom of sexuality and freedom of sensuality. So kay God, hindi ko pwede yan sa Bible. Kaya balik ako sa Bible kahit na merong silang Bible na binabasa. I warn you as I did before, sabi ni Apostle Paul, that those who live like this, you are living your enemy. They will not inherit the kingdom of God. Sinasabi nila, ang kingdom of God, hindi tinuturo ni Paul. Ayan, sa Galatians. Nag-a-appear din yan. Kaya kung sinasabi natin na sumusunod tayo kay Jesus, tingnan natin kung ano ang requirement niya. Kaya nga, seek first the kingdom of God, the government of God, and don't seek na unahin mo si God kasi si God gracious. Pag character ang tinitingnan mo, ay si JR okay yan, mabait yan, ganito yan. Pero pag pinilapag niyan ang ruling niyan, baka di mo na gustuhin. Ganun si God, kaya sabi niya, unahin mo muna ang aking kingdom of God. And let's talk about ang buhay natin sa kamay ng Diyos. Nakita mo sarili mo, pinapahirapan mo. Kaya lang, kapag hindi mo to alam, akala mo, okay lang ito, kasi hindi lang naman akong gumagawa nito eh. Sige, enjoy your life. Ang totoong nakalaya na sa sariling inner self-harassment ay ganito ang buhay ayon sa Biblia. Kaya siguro magandang evaluation din ito. Babasahin na lang natin sa Bible. Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live. So hindi na ako dito nakatayo. Kung ako nag-preach to prove, kaya makita nyo, kahit relo tinatanggal natin, I'm not here to prove na kailangan nalaki ng kwentas ko. Dito mo naman, minsan nag-preach just to show off. Hindi, kaya ka na andito, tinawag ka ni God, I no longer live. But Christ lives in me. Kung si Christ ang nabubuhay, dapat nagre-represent ako sa Kanya. Ang nire-represent ko ay kabanalan, katuwiran, pag-asa sa buhay, hindi kalaswaan. Kaya kung yan ang representation natin, hindi mo naintindihan. You are showing yourself. At kadalasan kapag proving tayo, showing off, ang tawag dyan ay mga infant, immature. The life I live in this body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya maging ang pamumuhay ko sa labas, kasama ko man mga non-Christian, kasama ko man mga maraming asawa kapag nagbabay kami, kasama ko man mga kalokohan, mga korap, ang pinag-uusapan, I still live with Christ. I no longer live. Nagbabike ako na hindi na ako si Christ ang naandun. Kasi kung ako, sasabayan ko ang aking inner me sa kalokohan na pinag-uusapan ng mga non-Christian kong kaibigan. At yung mga arguments natin sa isipan, kung tayo ay nasa kamay ni God, we demolish arguments. Hindi, bakit? Pastor din yun, ginagawa din yun, Miko. Di ba, yung kilala mo yun, Bible study leader na, we demolish arguments. Kaya hindi ka pumupunta sa church, hindi ka para hanapin ang mali ng iba. Kasi marami ka talaga makikitang mali. Kung kasalanan ng pag-uusapan, maghanap ka ng mali dito, punta ka ng ibang church. Kaya sabi ng iba, ayaw ko na umattend sa church kasi hindi perfect. Tama. Para maging perfect ang church, umalis ka dyan. Kasi ikaw talagang may tama. Ganun lang yan. If gusto mo maging maayos yan, then ayusin na. Yung mga every pretensions, yung mga pretensions natin, yung mga haka-haka natin, and set itself up against the knowledge of God, and we take captive. Kaya nga, change your mind, repent. Yung mga thoughts natin, dapat make it, ano nakalagay dyan? Lord, tulungan mo ako maging obedient. Make it obedient to Christ.
Kaya yung nasa isipan mo, Lord, gusto ko mag-asawa ng 3, make it obedient to Christ. Alam mo na, struggle, conflict. Lord, yan nasabi ka. Kaya hindi na tinatanggap dito yung mga logic natin. Wala nang trace ng feelings ng aking logic. Kasi naisip ko, at tanda mo, nag-aral din naman ako, nag-aral ka ng college, pero sabi ni God, we demolish arguments. Kaya kung may argument ka, at mostly kapag ang ka-argue natin si God, bahala ka na. Kapag may conviction ng Holy Spirit sa iyo, at nakikipag-argue ka, tapos ka na. Tingnan nyo ito, nakalagay sa Bible, put to death therefore whatever belongs to earthly nature, belongs to your enemy. Ibig sabihin, patayin mo na. Ang gusto nating patayin yung mga tao sa paligid na nanghaharas sa atin. Ang number 1 na dapat nung patayin, ang sarili mo kasi walang ibang nagpapahirap, kundi ang sarili mo. Put to death therefore. That is sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed. Ganid. Kaya tandaan natin, maraming na-scam dahil sila ay hindi dahil gusto nila ng pera, kundi greedy talaga, which is idolatry. Lahat yan, idolatry, sinasamba natin. Kaya kung may nakikita ka pa sa sarili mo na, hindi, magsisimba ako pero ako masusunod. Hindi, magsisimba ako pero dapat sa aking. So, in my own term. Hindi ito katulad ng restaurant na, okay, kinagdagan mo nga ako ng asin, bawasan mo ng paminta. Hindi, pag umaattend tayo ng church, anong word ni God? Kasi yun ang ginagawa natin na pag pumunta tayo sa may mga choices ka. Maging ako, wala akong choice. Nung sinabi ni God, Lord, gusto ko na yan. Kasi nga, pag hindi ko isusurrender itong buhay ko, sisirain ko lang ito. Tingnan nyo ang lifestyle ng isang totally surrender kay God, ang kanyang inner me in God's hand. Number 1 is daily submission. Every day we repent. Every day humingi tayo ng tawad pag nagkakamali. Daily submission. Sensitivity to the Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, wag yan. Kanina lang pagpunta natin dito, nakasakay natin. Kung kailan naman gusto mo magpakabanal, kita mo naman sa harapan mo mga nakasakay. Tama ba yung Banji? Kung kailan naman gusto mo magpakatino, ang daming temptations. Ang daming other for temptation, pababawi natin, Jaira. Spirit of suggestion. Wow, may nagsasuggest. Rhea, obedience without delay. Mga kapatid, may mga kasalanan tayong ginagawa. Yung tinatawag na, dalawa itong pinaka-major ng inner me natin, yung sin of commission. Alam mo ng bawal, ginagawa mo. And sin of omission, may pinapagawa si God sa'yo, ayaw mong gawin. Kaya obedience without delay kapag itong nauuna sa atin. Then evidence of surrendered life, yung ating bibig, ang ating kilos, sa pamilya natin, kahit magulo sila, kahit sinasabi lang Christian sila pero pasaway, ikaw namumuhay ka ng surrendered life. Sila sinasabi, Christian ako pero hindi ko, huwag mong gagawin sa akin yan. Ginawa mo. Mga kapatid, paalala sa bawat isa sa atin, marami ang hindi nakakaintindi dito, kaya nga nakita nyo kanina sa verse, do not be deceived. Mga kapatid, madalas pinag-aawayan ito at marami na i-stress. Kapag nakagawa ng kasalanan ang iyong mahal sa buhay, ang anak mo or kapitbahay, ilang beses ba pinapatawad? Marami sa atin, Mike, nung nakaraang taon ginawa mo sa akin yan. Kung pinatawad mo na yun, ba't naalala mo pa? At may ginawa sa iyo ngayon, bago na naman ito. Ilang beses ka patatawarin? Ilang beses ba tayo pinatawad ni God? Maraming hindi nakakaintindi nito. Nakagawa ka last week, hanggang ngayon, naghingi ka na ng tawad. O sige, pinatatawad na kita. Nadulas ka ng kaunti. Uyan ka na naman, alis. Last week, hindi mo pinatawad. Humingi ka uli ng tawad sa akin, ilang beses ka patatawarin. Ilang beses patatawarin ang isang kasalanan. Iklaro mo sa sarili mo yan. Kasi pag hindi mo naintindihan, iyan ang number 1 harassment na ginagamit ni Satan as a spirit of suggestion. Maging bitter ka. Maging hater ka. Kung nagawa niya uli, kasi nag-i-struggle ang tao, di patawarin mo ito na. Doon ka matututo ngayon ng totoong forgiveness galing kay Christ. Walking in supernatural power. Hindi madali. Ako hindi ko in-encourage kayo. Wala akong nakita sa Bible na magpakabait ka, magpakabuti ka. Ang calling natin ay obedience kay Christ. Follow Christ. Obey. Ang kabaitan, kabutihan ay kapag totally surrender ka, ay bunga ng banal na espiritu. Pag pinilit mo magpakabait at magpakabuti, bumibigay tayo. Kung kailan naman ako nagpakabait,
andito na naman ito. Lord, next week na uli. Sasabihin ko sa inyo, in front of you, saka sa ating mga viewers, hindi kayo makakita sa Bible na tinawag tayo magpakabait, magpakabuti, but to do good works and to obey Christ. Pag nagsumusunod ka kay God, madali na lang gawin ang kabutihan, kabaitan, love, joy, peace, patience, kindness, goodness. Kasi yun ay fruit of the Holy Spirit na lumalabas. Pero pag fruit ng yung inner self, napipigil. Ginawan ko na ng kabutihan to si Jeff, ayan, ulit na naman. So napigil ang ating fruit of the inner me. Pero pag fruit of the Holy Spirit, Lord, thy will be done. Paalala lang sa bawat isa sa atin, ang goal natin para makalaya sa harassment, huwag mong wawalain ito. Babanggitin ko lang sa inyong first part, let the peace of Christ rule. Kaya ang decision mo na gagawin, walang peace of Christ sa buhay mo, huwag na. Ikaw lang ang magpapahirap sa sarili mo. Ang totoong, ang inner me in God's hands ay merong peace inside of His heart. Sa ating application questions, anong action plan mo para makalaya ang buhay mo sa sarili mong panggigipit, panggugulo sa sarili mo? Yan eh. Kaya tayo bumabagsak sa harassment, hindi mo maintindihan sarili mo. Kaya mapansin nyo, sino ang gusto mag-suicide? Sino ang decide? Hindi naman pinamamalita ay mag-suicide ako bukas sa Jaira. Hindi pinamamalita yun. Ikaw, nahihirapan ka na at ang number one na nagdesisyon, may consent ka sa lahat ng nangyayari sa sarili mo. Walang ibang nagpapahirap kundi the inner me. Number two, ano ang personal na mensahe sa iyo ng Holy Spirit? Dito sa series number 2, the inner me. Let's pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat. Tunay nga Panginoon na napakabuti mo. Tunay nga Panginoon na gusto mo kami makalaya. Gusto mo kami maging testimony mo na nagliliwanag ng mga anak na tunay nga na pwedeng maging malaya sa harassment, sa panggugulo, panggigipit, panlalamang ng iba, kung Panginoon makita namin ang tanging paraan na ibinigay mo sa amin. Lord, ikaw may sabi na meron kaming hope, may future, maganda ang buhay, lalo't kapag kami ay nasa iyong kamay. Dalangin ko, Panginoon, kung subukan naming mamuhay ang aming inner me in our hands at palpak, Lord, patawarin mo kami. Dalangin ko, Panginoon, sa mga kasama ko dito sa center at mga viewers online. I just pray, dear God, to please lead us, Lord, to a life that is full of peace at kasama ang banal na Espiritu at namumunga ng love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, and self-control. We honor you, God, today. Thank you. Tunay nga, Panginoon, hindi namin kailangan ng perfect moment, perfect music para mag-worship sa iyo, kundi time to listen to the Word because one word from God will change our everything. In Jesus' name I pray. Amen. Malakas sa palakpak sa nakarinig kay God ngayon.